Kung ikaw ay aspiring entrepreneur, isang seasoned business owner, o simpleng isang interesadong individual, ang topic na ito ay para sa'yo. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit may full-time work ka na, maganda pa rin kapag meron kang extra income na pambayad ng mga bills. Kailangan lang ng sipag at tiyaga para malaman kung anong mga patok na negosyong pangmasa na pwede mong subukan. Nais naman natin ang tagumpay sa business. Siyempre, hindi mo naman gugustuhin na mamumuhunan ka ng pera at pagod para lang malugi. Kaya, kung business-minded ka, isa sa mga tips sa pagsisimula ng negosyo ay maging maingat sa paghahanap, pagkilatis at pagpili sa mga business na pwede mong subukan. 6 na business ideas na pwede mong subukan sa halagang 10K. Una, bigasan. Paano magsimula sa 10K na halaga? Kasya ang 10,000 kung ilagay mo ito sa loob ng bahay. Yung 5-6, i-budget mo pambili ng bigas. Kaya nitong magkaroon ng 5 to 6 sacks ng bigas ng 25 kilos. Maganda magbigasan business dahil ito ang pangunahing pangangailangan ng tao. Madaling i-manage at madaling mag-inventory. Umpisahan mo sa 3 klase: sinandoming, hasmin, at dinurado. Kahit tigda 2 lang, pwede itong ibenta ng retail or per kilo. Ang natirang 4-6 ay pagkasyahin mo sa timbangan, takalan, tarpaulin at iba pa. Goods itong simulan ngayon dahil mababa pa ang bigas. Maghanap ka lang ng supplier na pwedeng mag-deliver sa inyong lugar. Mas maganda kapag ang bahay or pwesto nyo ay malapit sa barangay hall, paradahan or subdivision. Basta piliin mo ang matao. Sa business na ito, madaling umikot ang pera dahil ang customer mismo ang lalapit sa'yo. Pangalawa, GCash, cash in, or cash out. Siyempre, unang-una, kailangan mo ng GCash account. I-download ang GCash application at siguraduhin ang iyong account ay fully verified. Pangalawa, kapag maayos na ang iyong account, maaari ka nang maglagay ng funds. Okay lang magsimula sa maliit na puhunan. Ang mahalaga, matutunan mong i-manage ang iyong pera at palaguin ito sa tamang paraan. Kailangan mo maglagay ng pera sa iyong GCash wallet upang ma-process ang cash in, cash out transactions. Cash in meaning ikaw ang nagsisend ng pera sa kanila. Cash out, yung sila ang nagsisend at ikaw ang nagbibigay ng pera. Sa bawat transaksyon ay may fee ito. Halimbawa, ganito. Sa 1 hanggang 200 pesos na cash in or cash out ay 10 pesos. Kapag 201 hanggang 500 pesos ay 15 pesos. Depende sa amount na kailangan nila ang charges mo. Maglagay ka din ng GCash signage upang ipaalam sa tao na nag-aalok ka ng GCash services. Paalala lang ha, huwag ibigay ang OTP or personal information, lalo na sa mga taong hindi mo kakilala upang maiwasan ang scam. Pangatlo, babuyan. Magandang simulan ito lalo na sa probinsya. Libre ang tubig at kahit kawayan ang bakod ay okay na. Sa puhunang 10K ay makakabili ka ng isang biik. At ang sobra ay sa feeds, vitamins at iba pa. Sa loob ng 3 months ay pwede mo na itong i-dispose. Siguraduhin na malinis parati ang kulungan para ang kapitbahay ay hindi magalit. Na-try ko din ang business na ito. 2 to 3K ang tubo ko sa isang baboy. Maganda itong kabuhayan. Maaari mo itong ibenta ng buo na buhay pa o katayin at ibenta ng per kilo. Pakainin mo ng maayos ang baboy araw-araw. Painumin mo rin ng vitamins at siguradong hindi ka malulugi. Ang ideal na lokasyon nito ay sa probinsya. Mababa ang cost of living at hindi binibili ang tubig. Kasi kung pati metro ay binabayaran mo, dagdag pa yon sa magiging expenses. Sa babuyan business, hindi naman kailangan na marami ka agad eh. Try mo munang paisa-isa. Then, ang tubo, ipunin mo ulit upang makabili pa ng isang biik. Kapag maliit pa ang puhunan, subukan muna at unti-untihin na i-upgrade kapag may kita na. Pang-apat, food business. Kung patok na negosyo lamang ang pag-uusapan na abot kaya sa 10K na puhunan, syempre hindi mawawala ang pagkain. Dahil hindi lang sa mabenta ito, mura pa ang puhunan. Sabi nga nila, food is life. Lalo na tayong mga Pinoy na 3 times a day kung kumain. Maaari mo itong simulan sa pagbebenta ng pack meals. O di kaya magtayo ng ihawan
o burger stand sa labas ng inyong bahay. Pwede din halo-halo o snacks. Kung full-time worker ka naman, pwede kang magbenta ng pack meals o dessert sa iyong katrabaho. Kapag mas maramihan na order ang gusto mo, maaari kang magbenta ng food trays sa mga parties. Marami pa rin ang nagsiselebrate ng kanilang birthday, anniversary at iba pang events sa kanilang bahay. Kung unti-unti nang kumikita ang patok mo na negosyo, mapapalago mo na ito. I-post mo din online upang ma-expose ang iyong business sa mga potential customers at magkaroon ng malawak na network. Panglima, buy and sell. Sa pagsisimula nito, pumili ng mga items na papatok sa mamimili. Pagkatapos, bilhin ito ng wholesale at ibenta naman ng retail price. Pwede din bumili ka ng items at patungan ito. Maaari din na bilhin mo ng sira, ipa-repair at ibenta. Sa ganon, makapresyo ka ng malaki. Nakadepende yan sa iyong taste at budget. Basta kung saan swak sa iyong sitwasyon ngayon. Ang nakakatuwa sa buy and sell business, marami kang choices kung ano ang maaari mong ibenta. Halimbawa, damit, pagkain, accessories at iba pa. Kung meron kang social media accounts, personal man or online selling, maaari mo ding i-post ang iyong mga items dito. Ang kita sa business na ito ay nasa medium to high range. Nakabase kasi sa produkto na iyong gagamitin. Kung pipiliin mo na bumili ng sira at ipakumpuni ito, samahan mo ng skills. At tsak, malaki ang iyong tutubuin. Nabanggit ko nga kanina na pwede itong i-post online. Kaya ang kinaganda sa business na ito, hindi mo kailangan makipag-meet up sa tao upang magtinda. Pang-anim, DIY business or do it yourself. Skills ang kailangan dito at konting kapital sa bubuuhin na negosyo. Kung ikaw ay gusto ang flexibility at magagamit ang talento, ang DIY business ay magandang pagpipilian. Mababa ang startup cost, flexible sa oras at lokasyon, personal na kontrol at pagmamay-ari ang negosyo, at higit sa lahat, maipapamalas mo pa ang iyong creativity at skills. Halimbawa, pagbebenta ng handmade craft or jewelry, paggawa ng flower bouquet, pag-bake ng cake, at iba pa. Pasok din dito ang online coaching at graphic designing. Naiiba ito sa lahat dahil may personal touch na galing sa'yo. Malawak din ang target market sa ganitong business. Ang disadvantage lang, kasama dito ang oras at energy. Kung hindi mo ma-handle, ay for sure ma-burn out ka. In summary, maraming options sa pagsisimula ng small business. Kahit anuman ang iyong interest or magkano ang iyong kapital, may chance at opportunity ka pa rin na sumubok. Pero importante na kahit gaano man kaliit ang iyong business, dapat alamin ito at mag-research. By the way, comment ng part 2 kung gusto nyo pa ng more business tips like this. Tandaan, daig ng madiskarte ang masipag. At lahat ng malalaki ay nanggaling sa maliliit. Kaya, don't forget to like, share, and subscribe kung bago ka pa lang sa channel ko. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.